Hindi totoo na may Diyos. Lumaki ako sa isang napakasimpleng pamilya. Tricycle driver ang tatay ko at housewife naman ang nanay ko. 5 kami magkakapatid at ako ang bunso. Hindi gaanong relihiyoso ang pamilyang kinalakihan ko, minsan lang magsimba sa Katoliko. Nagsimula ang spiritual journey ko noong ako'y 13 years old nang maisali ako ng aming landlord sa isang Catholic religious group, ang Legion of Mary. Dito, binibigyang halaga ang Birheng Maria na ina ng ating Panginoong Hesus, kasama sa mga activities ang pagdarasal ng rosaryo at paggawa ng mabuti sa ngalan ni Virgin Mary. Eventually, nabinyagan ako sa Katoliko sa edad na 14. Nangyari ito para makapagpatuloy ako sa paglilingkod bilang sakristan at makatanggap ng ostya sa oras ng komunyon. Ang participation sa mga sakramento at paggawa ng mabuti sa kapwa ay ang turo na pinangahawakan ko bilang daan upang makamit ang kaligtasan na pinangako ng Iglesia Katolika. Hindi pa ako nabinyagan sa Katoliko noon dahil ayon sa kwento ng nanay ko, nabinyagan na ako sa Methodist Church noong sanggol pa ako. Nagtagal ang aking pagiging aktibo sa Legion of Mary hanggang sa mag-third year college ako. Sa pag-aaral ko sa kolehiyo, na-expose ako sa science and technology dahil sa course na computer engineering na kinuha ko. Unti-unti, nagsimula akong maniwala na walang bagay na totoo hanggat walang paliwanag ang siyensya. Natuto akong questionin ang mga bagay sa mundo at paniwalaan lamang ang mga may scientificong ebidensya at basis. Dumating ang araw na sinimulan kong questionin ang konsepto ng Diyos. Totoo ba na may Diyos? O gawa lang ito ng isipan ng mga sinaunang tao? Kung may Diyos, bakit hindi nakikita sa mundo ang pag-ibig niya? Patuloy ang taggutom at human trafficking ng mga bata, babae at racial minority. Kung makapangyarihan ng Diyos, bakit hindi na lang niya ihinto ang giyera o pigilan ang paggawa ng masama ng mga tao? O baka naman wala talagang Diyos? Umalis na rin ako sa pagiging Katoliko noon, hindi dahil hindi na ako naniniwala na may Diyos, kundi dahil hindi rin naman tama ang aral kung ang Biblia ang pagbabasihan. Habang namumuhay akong walang Diyos, naging maingat pa rin ako sa mga desisyon ko sa buhay. Hanggat hindi ako gumagawa ng krimen, nag-aaral ako ng mabuti at walang tinatapak ang tao, maituturing pa rin akong mabuti at karapat-dapat na makarating sa langit o pagiging self-righteous kung sakaling totoo man na mayroong Diyos. Dumating ang araw na inimbitahan ako, marahil kagaya ng ilan sa inyo na narito, ng dating kaklase ko lang sa kanilang church sa Mandaluyong. Dito ko nasaksihan ng isang bagong uri ng pagsamba kung saan mas nagkaroon ako ng interes na aralin at pahalagahan ang Biblia kumpara sa dating relihiyon kong Katoliko. Nagkaroon ako ng curiosity sa kanilang faith, bagamat hindi pa nanunumbalik ang paniniwala ko sa Diyos, pinagtanggol ko pa rin ang Katolikong paniniwala hanggang sa hindi ko na magawang ipagtanggol ito dahil ang paniniwala nila ay mas naaayon sa Biblia. Nagpatuloy ako sa church na ito at nanumbalik ang aking paniniwalang may Diyos. Masasabi ko na sa dati kong iglesyang ito, nakilala ko sa unang pagkakataon ang Panginoong Hesus. Sa lugar na yon, lumipat ako sa mas malapit mula sa church ng dati kong kaklase patungo sa isang mega church sa Robinson's Galleria sa Ortigas. Dito lumalim sa pag-aaral ng theology at science. Pinag-aralan ko ang bawat arguments against God's existence ng mga atheists kagaya ni Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Neil Tyson at iba pa. Pinag-aralan ko rin ang mga argumento ng Christian theologians at apologies para patunayan na may Diyos. Sa pag-aaral ko nito, naging malinaw sa akin na may Diyos. Hindi dahil nabasa ko sa Biblia, kundi dahil ang science, history, at archaeology mismo ang nagturo sa akin na may tunay na Diyos na lumikha at nagkatawang tao. Sa iglesyang iyon, ko unang natutunan ng husto ang kaligtasan na itinuturo ng Biblia
na ang kaligtasan ay nakabatay lamang sa awa at grasya ng Panginoon at hindi sa mabubuting gawa gaya ng nasusulat sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa mang gawin natin. 4 na taon akong naging bahagi at aktibo sa gawain ng mega church na ito. Dito ako nabautismuhan at nabautismuhan din ang kuya ko dahil sa pag-imbita ko sa kanya. Hanggang dumating ang isang babae na schoolmate ko nung college na naging girlfriend ko noon. Pareho kaming aktibo sa church, kasama sa evangelism sa loob ng school, hanggang sa unti-unti kaming dalawa ay nahulog sa sexual sins, gumawa ng mga bagay na para lamang sa mag-asawa. Nagkaroon kami ng lakas ng loob na aminin ito sa aming church leaders dahil sa conviction na nararamdaman namin. Nais kaming paghiwalayin, ngunit nagmatigas kami at pareho kaming umalis sa mega church na yon at namuhay sa aming sexual immorality. Ilang beses naming ninais tapusin ang relasyon namin at bumalik sa church, pero parang hindi kami makawala. Bumalik ako sa pagiging atheist, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pag-aaral ng sensya, kundi sa katigasan ng aming puso. Pinaniwala ko ang sarili ko na mas mabuting walang Diyos para malaya akong gawin ang anumang gusto ko sa buhay. Kasama ang mga sexual immorality. Umalis din ang kuya kong bagong bautismo noon dahil sa ipinakita kong katigasan ng ulo at pag-question muli sa Diyos. Halos 4 na taon ang naging relasyon namin hanggang sa makagraduate at magkatrabaho ako. Sa pagwakas ng aming relasyon, doon ko napagtanto na hindi naging sulit na ipagpalit ang church sa maling pakikipagrelasyon. Hindi na ako muling bumalik sa dati kong church dahil sa hiya na nararamdaman ko. Sinubukan kong pagalingin ang sarili sa mga gawaing makamundo, pero hindi ito nagbigay sa akin ng inaasahang kasiyahan at solusyon na nararamdaman kong kalungkutan. Dito rin ako nagkaroon ng suicidal thoughts hanggang dumating ang araw na nakita ko ang sarili ko na kakaiba. Dahil minumura ko ang Diyos habang naghahanap ng iglesia na mapapasukan para bawiin ang panahon kung saan sa Diyos ako nagagalak at makasama muli sa isang kapatirang iglesia. Napunta ako sa isang panibagong megachurch sa Pasig. Dito unti-unting gumaling ang sugat at kalungkutan ko at lalong natutunan ko kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. Narealize ko na kahit gaano karami ang kaalaman mo sa Biblia at kaaktibo sa gawain ng iglesia, ay maaari ka pa ring mahulog sa kasalanan. Ang kasalanan ay nangako ng mas masarap na pamumuhay, ngunit sa huli ay magre-resulta sa damdaming puno ng regrets. Sa mga kapwa ko young professional, sa mga kabataan, hindi ka dapat magdesisyon base lamang sa kung ano ang tingin mong tama, dahil maaari itong maging dahilan ng kabiguan sa buhay. Malinaw ang babala sa atin ng Panginoon sa Proverbs chapter 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Lampas 1 taon ang nakakalipas nang makilala ko si Abby sa pamamagitan ng kaibigan ko nung kolehiyo noong huling bahagi ng 2019. Unti-unti akong nagkaroon ng interes sa kanya habang iniingatan ang pagkakataong ibinigay sa akin ng Diyos. Sa pagbabalik ko sa Diyos, unti-unti niyang inayos at itinama ang lakad ko sa buhay. Dito nagsimula ang pagkakaroon ko ng Facebook page na nagbabahagi ng Ebanghelyo. Naging partner din ako ng isang Christian book distributor at gumanda ang takbo ng aking career bilang resulta ng aking pagdarasal at pagtitiwala sa Diyos. Na-expose din kami ni Abby sa Reformed Theology, isang teolohiyang nagtuturo
na pagbabalik sa orihinal na aral ng Biblia at pagbibigay diin sa soberanya ng Diyos at ng kanyang grasya. Nangyari ang mga ito sa panahon ng pandemya. Sa panahong ito, natutunan ko ng husto ang aral patungkol sa kamatayan ni Kristo at pangakong kaligtasan. Hindi siya namatay dahil sa kailangan niya tayo, namatay siya dahil una, siya ay banal, pangalawa, siya ay makatwiran at siya ay Diyos ng hustisya. Hindi siya papayag na ang kasalanan ay hindi mabayaran. Dahil sa kamatayan ni Jesus na nakamit ang kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sinasabi sa Hebreos chapter 10 verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsan ang paghahandog sa Kanyang sarili at iyon ay sapat na. Malinaw sa akin na ang taong sumasampalataya sa sapat na handog ay sapat na upang maging dapat sa Panginoon natin. Isang taon matapos kong makilala si Abby, ipinagpaalam ko siya sa pastor at dumaan sa tamang proseso ng panliligaw at paghahanda sa pagpapakasal. Natupad din ang aming dream wedding noong January 2024. Kitang-kita namin kung paano kumilos ang Diyos sa aming buhay. Siya ay tunay na tapat sa mga pangangailangan namin. Matapos ang isang taon bilang mag-asawa, nagpaalam kami ni Abby sa aming mga iglesyang kinabibilangan dahil sa conviction na meron kami sa pananampalatayang natutunan namin sa Reformed faith. Sa pagnanais naming mag-asawa na mapabilang sa isang iglesia na may angkop na pagsamba, biblical na doktrina at disiplina, sa providensya ng Diyos ay natagpuan namin ng TNC, Trinity Neighborhood Church na malapit lamang sa aming tirahan. Sa 4 na buwan na pagdalo, nakita namin ang 3 bagay na ito na hinahanap namin sa isang iglesia. Sa mga nakikinig, nais kong sabihin sa inyo na ang buhay na nais ng tao ay maging masaya at may mapayapang pag-iisip. Ngunit, hindi ito matatagpuan sa pamumuhay na hiwalay sa turo at alituntunin ng Diyos. Ang tao ay nagsasayang lamang ng panahon sa buhay na hiwalay sa Panginoong Hesus. Ang testimonyang ito ay tunay at totoo ayon sa aking konsensya at sa kaalaman ng Diyos. Ako si Glenn Bagunas, naniniwalang hindi totoo ang Diyos para sa mga taong kagaya ko noon na kulang pa sa kaalaman, sa sensya at sa pag-aaral ng Biblia. Patuloy ako matututo at magpapabago upang maging angkop ang pamumuhay na itinuturo ayon sa salita ng Diyos. Sa aming patuloy na pagdalo sa TNC, naway patuloy ninyong kaming ipanalangin sa aming paglakad ng aking asawa sa Kristiyanong pananampalataya at loobin naway mapabilang sa iglesyang ito sa inaharap. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan.